Isang mapagpalang umaga ang aking pagbati sa lahat ng ating mga sumusubaybay at tumatangkilik po sa ating daily devotional. Kumusta po kayo? At ngayon ay isa na namang araw ng pagpapala sapagkat tatanggap ulit tayo ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang siyang tunay na pagpapala para sa lahat ng kanyang mga anak. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na biniyayaan mo kami ng panibagong kalakasan at lahat ng uri ng makalangit na pagpapala. Ngayong araw na ito, itinataas po namin ang inyong salita na aming pag-aaralan at tatanggapin. Alam namin na ito ay mga salitang magpapasigla sa amin, magpapalakas sa amin, magbibigay ng panibagong pananaw at buhay na pag-asa. Maraming salamat po at alam naming kakausapin mo uli kami sa inyo pong mga salita ngayon. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang inyong tagapagsalita lamang at lahat ng maririnig, matatanggap na kapahayagan ng aking mga kapatid ay mga kapahayagan na nanggagaling sa iyo lamang. Maraming salamat at ang kapangyarihan po ng kalangitan ay hinihingi naming ibuhos sa aming kalagitnaan at pagalingin ang sinumang may sakit, may karamdaman, palakasin ang mga nanghihina, ang probisyon sa mga pangangailangan, ang siyang sumaamin sa mga sandaling ito. Maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay mo. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. It's Tuesday, Martes na naman, at ngayon ay August 24, 2021. August 24, 2021, it's Tuesday, and welcome sa ating daily devotional. Pakiusap ko lamang po na i-share ninyo ang ating broadcast na ito sa inyong mga Facebook friends upang ang lahat ng tinatanggap ninyo ay pwede rin nilang tanggapin. At itong lahat ng ito ay masusundan nyo rin po sa YouTube. Kung may mga na-miss kayong mga broadcast or daily devotional episodes, ay pwede nyo balikan sa ating YouTube channel sa JLG Space TV. And don't forget to subscribe and press the notification bell upang ang lahat ng future uploads natin ay ma-notify po kayo. Purihin ang buhay na Diyos. So, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral at ngayon ay nasa Book of Malakay na po tayo. Natapos na po tayo sa Book of Zechariah and we are now in the last book of the Old Testament. And yung book na tinutukoy natin ay minor prophetic book, again, ni Malakay. And instead na simulan ko sa chapter 1, bukas po ay magbabalik ako sa chapter 1. Pero nais ko munang mag-jump agad, lumaktaw agad patungo sa chapter 4 ng Malakay. So, ang ating reading ngayon ay Malakay chapter 4, verses 4 to 6. Malakay 4, verses 4 to 6. Ayan. Basahin ko po mula sa NIV. Itong sabi, "Remember the law of my servant Moses, the decrees and laws I gave him at Horeb for all Israel." Verse 5, "See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes.
He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents. Or else, I will come and strike the land with total destruction. Nais ko lamang pong ulitin natin itong ating key passage, Malachi 4 verses 4 to 6. Remember the law of my servant Moses. Parang sinasabi po dito ng Diyos na lagi nating alalahanin ang mga batas at alituntunin na ibinigay sa atin ahead of us na dapat nating i-observe na wala pong batas o utos na hindi natin sinusunod. Kasi ang sabi po, ito yung mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moses para sa buong Israel na dapat nilang i-observe. Sa verse 5, very important po itong verse 5. Sabi niya, See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. Na bago dumating ang itinakdang araw ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, ay sabi niya, ipapadala ko si propetang Elijah, not necessarily physically na si Elijah, kasi meron din pong tinutukoy na spirit of Elijah, at si John the Baptist in the New Testament ay tinawag ding parang si Prophet Elijah sa Old Testament. So ang ibig sabihin na ang Diyos ay magpapadala ng tinig para tayo ay bigyan ng warning bago dumating ang takdang araw ng pagbabalik ng Panginoon. At itong mga ginagawa natin, I am not saying na I am Elijah. You are not Elijah, of course. Pero sa tuwing tayo ay magpapahayag ng babala sa mga tao na related sa coming ng Panginoon, tayo ang tinig sa mga huling araw upang bigyan ng warning ang sangkatauhan sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, itong nangyayari ngayon, global pandemic at that, at itong mga programang katulad nito ay pagbibigay ng warning sa sangkatauhan sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Pero meron pong mga eksena, mga kaganapan, bago dumating ang tinatawag na dreadful day of the Lord. At ito ang ating key passage sa verse 6. Ang sabi po, He, meaning God, He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents. Or else, I will come and strike the land with total destruction. Malachi 4:6 ang ating key passage. Alam niyo po, sa katotohanan, what different worlds the young and old often lived in, from one generation to the next. Itong ating panahon ay lumalaki po ang gap, ang distansya ng mga may edad na at ng mga kabataan. I-explain po natin yan kasi part po ng prophecy yan before the dreadful day of the Lord. Ano ang ibig sabihin nun? Your children comes to you at meron silang mga tinatawag na cool stuff, cool social media sites, and new apps sa computer, sa cellphone, that they can download instantly. And many are soon replaced by others, better ones. Ibig sabihin, tayo, hindi na tayo, ang tawag diyan, hindi na tayo techie.
Hindi na tayo masyado sa technology, di ba? Na may mga edad na. Ako po, 56 anyos ako. 56 years old. Lahat ng hindi ko alam, babalikan ko lang yung mga kabataan natin dahil sila ang techie. Malalim sila sa technology. Silang nagtuturo sa atin kasi nung maging tao sila, magkaroon sila ng isip, ay high technology na. Tayo, nagising tayo o nagkaisip, namulat tayo sa wala pang technology, tapos nagkaroon ng shifting, nagkaroon ng progress. Ngayon, high technology na kailangan makasabay din tayo. Every time na may tatanungin, ewan ko po sa inyo, baka kaedad ko kayo o mas matanda pa kayo sa akin, pero magaling kayo sa technology. Pero madalang po yun. Kaya kung meron pong may edad, katulad ko, na marunong na sa technology o marunong pa sa technology, ang pwede kong sabihin ay sana all. Di po ba? So, marami silang mga nilalaro, marami silang mga Bible application na napapadali ang kanilang mga takbo ng buhay. Kumbaga, hindi sila nahihirapan. Isang salita na hindi nila maintindihan, meron silang napagtatanungan. Magagawa din naman natin yun. Marami silang alam na mobile phone application, marami silang alam na application available. At yung mga obsolete na, alam nila kaagad yung kapalit, alam nila kaagad yung mas latest. Ganyan po yung mga kabataan. So, ito lang po ang nagiging problema. Kung meron mang nanonood ng mga kabataan ngayon, ay pangungusap din ito. With so much technology today, with so much technology and texting and messaging today, many young people are missing out on developing social skills with one another as well as with older folks. Ibig sabihin, dahil sa sobrang development ng technology, nakatulong in a way dahil napabilis ang takbo ng buhay, napagaan ang buhay. Dahil siyempre, pag magre-research ka, nung unang panahon, kailangan mo ng almanac, kailangan mo ng encyclopedia, at may mga volumes pa yan. Na samantalang isang subject lang naman ang aaralin mo. Ngayon, isang subject, isang pindot mo na lang din sa cellphone, ay mismong yung cellphone mo na ang magpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng inaaral mo. Pero ang nawala, yung tinatawag nating ang na-miss ngayon ng younger generation ay makapag-develop ng social skills. Ngayon, pag may dumating at busy sila sa kanilang computer, busy sila sa cellphone, hindi ka na makakarinig ng magandang umaga po, magandang gabi po. Wala nang nagmamano ngayon masyadong mga kabataan. Dahil masyado silang busy, tutok sa kanilang mga pinagkakaabalahang mahalaga din na technology, pero na-miss nila yung social development. Na-miss nila yung social skills. Meaning to say, mas gugustuhin pa nilang umupo sa harap ng kanilang computer at mag-computer kaysa yung makipagkwentuhan sa may mga edad na. Diba? Mas gugustuhin pa nilang magkulong sa kanilang mga kwarto at abala sa kanilang mga Instagram, mga Twitter, busy sila sa kanilang mga iba't ibang technology
Mas gugusto nila kaysa yung bumaba sila makipagkwentuhan sa atin. Dahil sa technology, hindi na tayo sabay-sabay kumain. Minsan, dadalhin na rin nila ang pagkain nila sa table kung saan sila nagkakaroon ng computer work. So, naapektuhan yung social skills, yung social relationship. Kasi kung hindi din lang mahalaga yung lakad, ang mga kabataan ngayon mas gugustuhin nilang mag-stay na lang sa bahay. At kung lalabas man sila, meron silang sariling crowd. Ayaw nilang, pag niyaya ng magulang yan, halika anak, mag-mall tayo. Ay, kayo na lang po. Hindi na sila sumasama. So, pati yung relasyon nila sa magulang, ay lumalaki yung gap, lumalaki yung pagitan. So, ibig sabihin, nakatulong in a way ang technology, pero in a way, ito naman ay nakapag-create ng mas malaking gap, distansya ng mga kabataan sa panahong ito at ng mga matatanda. Bakit ko inugnay yon? Kasi ang prophecy po na dadalhin ni Prophet Elijah, yung the spirit of Prophet Elijah sa last days, ang sabi po, he will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents, or I will come and strike the land with total destruction. Doubtless, there has always been a gap between young and old. But we may wonder if in some ways it is widening. Baka sabihin nyo, matagal naman nang may gap ang young and old. Pero itong mga panahon natin, kung hindi nyo napapansin, ay lumalayo yung distansya. Diba? Napapansin ko yan. Siyempre, may anak din ako na, well, wala kaming masyadong kabataan, pero wala kaming kabataan sa Hong Kong. So, wala siyang peer group. Pero may mga kaklase din siya. Kaya hanggat maari, ang estilo namin ginagawa ay fini-fellowship namin yung aming anak. No? So, meron talaga, mag-aalat kami ng time na meron kaming bonding as family. Medyo matagal nang wala kasi 8 months, more than 7 months na akong wala sa Hong Kong. Pero may mga batas na kahit papano hindi natin ma-neglect na ilapit ang ating henerasyon sa mas batang henerasyon. Minsan kasi may mga magulang na pinababayaan na lang nila yon. Nahaya mo, ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Oo, tama rin naman yun, no? Kaya lang, meron tayong pwedeng gawin na hindi lumaki yung nagwa-widen yung distansya natin. No? Na minsan, yung mga kausap nila sa social media pa ang nakakaalam ng kanilang problema, samantalang tayo na kasama sa bahay ang huling nakakaalam sa kanilang mga problema. So yun po, lumalaki na po ang distansya. There's also polarization, no? Ibig sabihin ng maliban po sa ang gap natin ay widening, lumalawak, lumalaki. Iba-iba din po, polarized din ang ating mga views, sa kanilang pananaw at ating mga pananaw. Iba ang kanilang worldview. Ibang ating worldview, ibang kanilang political views. Iba din ang ating political views. Baka sa panahon ng eleksyon, iba din ang gusto nila, iba din ang gusto ng mga maedad na. So, there's so much polarization, no? Napopolarize, nagkakaroon ng pagkukulay kung ano ba ang inclination na ng kabataan at ng matatanda. At
let's face it mga kapatid, mas marami ang bilang ng mga ito. No? Kaya dapat hindi mawala yung hindi tayo na-threatened, hindi tayo insecured sa mga napakaraming kabataan. Pero kahit anong technology ang dumating, kahit na anong advancement ng panahon, hindi dapat nawawala yung pagganap natin ng ating mga papel na i-guide pa rin natin sila. Hindi ibig sabihin dahil high-tech na ngayon ay mas tama na lahat ang ginagawa nila. Dapat nandyan pa rin tayo na nagbibigay ng guidance kasi mas marami tayong experience sa kanila. Sa kanila, karamihan ng mga meron sila, ng knowledge na meron sila, galing sa eskwela, galing sa computer, galing sa kanilang high-tech social media. Pero hindi nila alam yung buhay. Hindi nila naranasan ang, ika nga, bago ka makakain ng ganito ay magbanat ka muna ng buto. Ngayon, nasa computer na lang din sila. Marami ng kabataan ngayon, hindi marunong magluto. Sapagkat magko-computer sila, pag nagutom sila, sa computer nila na rin sila o-order ng pagkain nila. Darating na lang yung pagkain. Kaya hindi nila alam kung paano magluto. Maraming hindi marunong magluto ng sinaing. Well, kung meron mang kabataang marunong, di sana all. Pero karamihan po ay instant na lahat. So wala nang social relationship, wala nang experience sa buhay pagditiis dahil ngayon talagang comfort lahat ang hinahanap. So meron tayong papel, bagamat hindi natin kayang dalhin silang buong buo sa ating mga political views at mga world views. Pero kahit papano, may impluensya pa rin tayo sa ating mga anak. Na wag nating pababayaan na maalis yung mga kustumbre natin, mga Pilipino. Wag nating hahayaan na ma-miss nila yung social relationship, no? Kasi pag meron pong mga gathering, reunion, ganyan, mas gugustuhin pa nila mag-stay sa bahay. Nabubuhay po itong mga ito maghapon, nakahawak ng cellphone at nagse-cellphone at nagko-computer. Na nakalimutan na nila na meron palang hugasin, meron palang ililigpit na hinigaan. Diba? Siyempre, ang training natin, pagka iniwan natin ang ating kama, parang hindi ginamit yung kama kagabi. Kasi maayos. At hindi ko nakalimutan yan na tuwing ako'y gigising, yung aking kama aayusin ko at sasabihin ng mga nakakita, natulog po ba kayo sa kama kagabi? Oo. Bakit parang hindi ginamit yung kama? Kumbaga kasi ang training natin, marunong tayong maghugas, marunong tayong maglinis, marunong tayong mag-make ng bed. Amen? Marunong tayong magluto. So, sa ating panahon, hindi tayo nahihirapan kung merong darating na kahirapan, God forbid, kung may darating na pagsubok, hindi tayo mahirapan. Ang problema natin, yung younger generation na hindi dumaan sa ganong training. At kung meron mang dadaan sa huling panahon na kahirapan, talagang maawa tayo sa ating mga younger generation kasi hindi sila nasanay sa ganong uri ng buhay. So iba't iba, no? Merong polarization, iba-ibang ating worldviews, ang ating political views, from French Revolution down to Russian and Maoist revolutions. The teaching of alienation and class warfare has deepened estrangement between
people and tried to drive God from our midst. Na minsan, itong polarity na ito, iba-ibang mga pananaw, iba't ibang mga prinsipyong sinusunod, pati na, ito po ang sentro, pati na yung ating pananaw sa Diyos. Pati na yung ating perspective sa Diyos, minsan hindi na natin kaisa. Well, salamat, meron tayong programa, meron tayong ministering aktibo sa mga kabataan, pero maging ang sistema ng pakikipagrelasyon sa Diyos ay nagiging high-tech na din. No? Hindi na ako masyadong nakita ng mga kabataan din, mas bata sa atin, na nagbubuklat pa ng Biblia. Well, pwedeng sabihin ng mga kabataan sa akin, makaluma kayo, Pastor Rene. Kaya Biblia pa ang binubuksan nyo. Ang Biblia nasa nasa cellphone ko na. No? Yung ganyang mga pananaw. Well, I'm not saying na mas nagiging banal ako kasi libro ang binubuksan ko. At ang mga hindi nagbubukas ng libro o Biblia ay hindi nagiging mas banal katulad ko. Hindi po. Wala po doon. Pero mahirap magkaroon ng Bible meditation. Mahirap magkaroon ng meditation na ang gamit ay electronics. Ewan ko lang, baka pwede pa din, pero ako ay nasa traditional na kaparaanan, no? Alam ko din ang computer, alam ko rin mag-Google, pero iba pa din ang aking paraan ng pakikipag-usap sa Diyos na mas sa tingin ko mas epektibo. So, our own generation sowed seeds of alienation also. Simply assuming that people would be estranged from each other and almost celebrating it. Meaning to say, kung meron mang alienation ngayon between two generations, no? Hindi lang kagagawan ng kabataan yan, kagagawan din ng mga minsan naging kabataan. Sino yun? Tayo po yun. Na nag-contribute lahat tayo sa paglawak nitong gap, nitong hidwaan, nitong distansya ng dalawang henerasyon. But Christ does not abandon us to isolation. He has reconciled us, amen, with God and made new life possible. Meaning to say, salamat na meron tayong Kristo Jesus na siyang nagre-reconcile sa atin, nire-reconcile niya ang iba't ibang mga pananaw, nire-reconcile niya ang iba't ibang henerasyon. Kaya nakakasama din natin ang ating mga kabataan sa pagpupuri, sa pag-aalay sa Panginoon ng ating mga paglilingkod. Nakakasama natin silang maglingkod sa Diyos. Siyempre, tanggapin natin kung anong style nila at tanggapin din nila ang style natin. Kaya nga, may mga simbahan tayo na hiwalay ang service ng mga adults at sa hapon naman ang mga young people. May mga simbahan tayong ganun ang services. At kapag sila ang nag-service, mas gusto nila yung hindi masyadong maliwanag para nakakapag-express sila. Sa mga matatanda naman na katulad ninyo, hindi katulad ko din, parang ayaw naman natin nung madilim, no? Kung ako pa, gusto kong buksan lahat ang ilaw. Gusto kong maraming ilaw sa simbahan. Pero may mga sa kabataan naman, sa kanilang service, makakatipid ka sa kuryente kasi nga, hindi masyadong maliwanag ang gusto nilang service, di ba? So, hindi dapat nagiging daan para sabihin nating mali na ang kanilang ginagawa. Hindi, yun sila eh. Unawain natin sila, unawain nila tayo. Kasi nga, kaya natin na pinag-uusapan ito, isa ito sa mga hula sa last days, na po, sa mga huling araw, na He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents. So meron pong
problem, friction, conflict sa relationship sa mga huling araw. At ito na nga, nakita natin, na-discover natin na ang isa sa pwedeng maging suspetya ay itong high technology. Pero salamat, sabi ko nga na meron tayong Kristo Jesus na ang kanyang papel is to reconcile us with God. And when we are reconciled with God, it is but easy for us to reconcile with the younger generation and the younger generation to the older generation. Think how rich our relationship could be if young and old talked and listened to each other more. Di po ba? Isipin niyo po ang napakayamang klase ng relasyon kung ang mga kabataan at mga dating kabataan ay nag-uusap, nakikinig sa isa't isa. Amen? Talagang ganun po yun. Tanggapin natin po na nagbabago po ang panahon. Pero hindi natin alisin yung mga basic na kinakausap natin sila. Minsan kasi pinababayaan na lang natin. Hayaan nyo sila, ganyan sila. Iba ang mundo nila. To the point na hindi na natin sila nakakausap, na baka hindi natin nag-guide na yung ating mga kabataan sa bahay, na akala naman nila, imputed sa kanilang isip na acceptable yung ginagawa nila kasi pinababayaan natin. Until yung problema ay masyado ng malaki at hindi na natin kayang lapatan ng solusyon. Sa pagyamanin natin ang relasyon ng magkaibang antas ng edad, no? Mag-usap tayo, marunong tayong makipag-usap sa kanila at marunong din tayong makinig sa kanila. At ang mga kabataan naman natin ay marunong makipag-usap sa mga thunders, sa mga damatan, sabi nga nila, at marunong din silang makinig. Kasi minsan, pag hindi nila subject yung ating pinag-uusapan, mabilis silang mabagot, no? Kung wala rin lang sense, kung ito'y usapan lang, natawanan, mas gusto nilang umalis na lang at mag-computer. So ito'y pangangaral sa mga katulad namin at sa mga kabataan. Huwag nating aalisin ang diwa ng pakikipagrelasyon. Kahit mag-advance ang technology, ay hindi nawawala yung respetuhan, huwag nawawala yung galangan, huwag nawawala yung pag-uusap, huwag mawawala yung sabay-sabay tayong kumain. No? Kahit na iba pang pagkain ninyo at iba ang pagkain ng mga may edad, sabay-sabay pa rin tayo. Iba pa rin yung fellowship, huwag nating aalisin po yun. So it would be like the happiness when the gap between God and His children is bridged. Can you reach out to someone today na may ganitong problema? Pwede ba kayo mag-reach out sa isang tao sa araw na ito na may ganitong problema? May problema sa tinatawag na generation gap. No? Meron tayong hidwaan sa ibang henerasyon. Praise God. So, I hope and pray, kasi po ang topic ko po ay Malakay 4:4-6. Young and old together in Christ. Amen. Bukas po, God be willing, ay sisimulan ko ang chapter 1. Nasa Malakay na po tayo, and there will be like 45 devotionals, 45, 45 mga topics sa devotional natin sa Book of Malakay. Biro mo, ikli lamang po ng Malakay, pero 45 topics at least. So matatapos tayo, ngayon po ay August, September, mga October 15 o October 5, tapos na po tayo sa Book of Malakay. So mahaba po itong salaysayin at kaya antabayanan nyo lagi.
Ngayon po ang first topic natin sa Book of Malachi, and we will continue discussing this Book of Malachi until 45 days of devotional. Amen? I-declare po natin ito bago tayo manalangin. Sabi natin, O Lord, how sad it is to be estranged from you and from each other. If we've grown unable to communicate, give us the courage to talk, the patience to listen, and the desire to be helpful to each other. Amen. One more time, say, O Lord, how sad it is to be estranged from you and from each other. If we've grown unable to communicate, give us the courage to talk, the patience to listen, and the desire to be helpful to each other. Amen. Yung ating declaration na yan ay masusundan din po sa aking Facebook wall. Let us pray. Our God in heaven, salamat po na sa Book of Malachi, ang aming panibagong studies ngayon, ay nagsimula sa exposure, sa pagsisiwalat mo ng isang propesiya sa chapter 4 verse 6 patungkol po sa huling panahon na magkakaroon nga talaga ng gap ang younger generation sa older generation. Pero kami ay babalik pa rin kami sa aming pagkakaisa, sa pag-aalay ng papuri sa iyo. Kasama pa rin namin ng iba't ibang level, iba't ibang ages, para makapag-alay ng pinakadakilang papuri sa iyo. At kung meron man kaming mga pagkukulang, na instead na solusyonan ang lumalaking gap namin sa kabataan, ay ngayon po na matrace out namin ang mga differences na pwede naming solusyonan, hindi lamang po sa ministry ito, kundi sa aming mga pamilya, na minsan wala ng relasyon ang magulang sa mga anak at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Tulungan mo kami na kahit na po nagbabago ang panahon, babalik pa rin kami sa paraan na kagigiliwan mo kami. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang aming mga inaral ngayon sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Mga kaibigan, salamat po sa lahat ng sumubaybay. Pastor Rene Alog, nasa Himpapawid. Hindi ko uli maipapangako ang Hope Hour kasi nga po, tinatamaan po ang alauna ng hapon sa mga schedules ng aming mga lakad. So, at presently po, nandito pa rin ang inyong lingkod sa Santiago City. And tomorrow morning, ay aakyat na po kami ng Baguio City para ipagpatuloy ang journey, ang aming pagmimission sa Cordillera Administrative Region. Panalangin niyo po lagi kami at ipapanalangin din namin po kayo lagi. Ito po si Pastor Rene Alog. Kita-kits po tayo bukas. God bless and Shalom.